Nabulungan ako sa likod eh. May bumubulong na... Ayun o, at nagpapasalamat sa Panginoon. Kami sana magpa-practice sa pagkanta mamaya. Kami pala ang special na mamaya. Hindi ako yung nagpaiwan muna. At magpapasalamat niya. Okay, salamat po ulit sa Panginoon na ako yung nakatayo pong muli dito sa harapan. At isa pong sobrang nakakamiss na tagpo yung ganito. Ang hirap pag sa online, ang hirap talaga kasi yung delay ng ng transmission, ganyan. Ang hirap magpasalamat through online, pero masarap talaga magpasalamat sa Panginoon sa dami ng mirakulong gapagawa niya sa atin sa araw-araw sa buhay po natin. At yun nga po, lahat ay pinagpapasalamat ko nangyari sa akin sa loob ng 3 taon na ako ay hindi nyo nakapiling dito. Ay pinagpapasalamat ko, may adya ang Panginoon kung bakit hindi ako natuloy agad nung pandemic kasi dapat 2020 ay ako'y paparon na pero kami ay na-pandemic ni Michael. Kaya nakatuloy kami 2022. Siguro may kuha ng Panginoon, meron siyang timeline at salamat ang nasusunod ay yung timeline ng Panginoon. Hindi yung kagustuhan ko. At pinagpapasalamat ko sa Panginoon na binigyan niya ako ng damdamin na in rejection, sa kanyang mga rejection, sa mga bagay na kagustuhan ko na hindi yung feeling ko hindi na binibigay ng Diyos. I mean, yung kanyang kagustuhan ang nasusunod. Siyempre, rejection sa kagustuhan ko. Biyaya ng Panginoon, binibigyan niya akong damdamin na magpasalamat pa rin sa Panginoon na makita yung side na paano ko tatanggapin yung rejection ng Panginoon sa akin. Kung ako ba ay magwawalang hiya sa Kanya, magre-rebelde sa Kanya, ako ba ay magtatampo sa Kanya. At yung po ang biyaya sa akin ng Panginoon na walang dahilan para ako ay magtampo sa Panginoon. Na ako ay, dahil wala akong patago sa Panginoon. Ang Panginoon, ang lahat ay sa Kanya. Ang Panginoon lahat sa akin, wala ako kung wala ang Panginoon. Kaya pinagpapasalamat ko sa Panginoon kung anong dumating. At kung ito'y kalooban o hindi niya, kung hindi niya ibigay sa akin, salamat pa rin sa Panginoon. Oo, may kalungkutan. Pero hindi yun para sa paglayo. Kalungkutan yun para tayo ay lalong magpasalamat sa Panginoon. Na doon mo nakikita na ang Diyos talaga ang tawag dito, siya dapat talaga ang nasusunod. Kasi siya ang nakakaalam ng tama. Ang Diyos ang nakakaalam ng tama. Tayo may mga tama lamang. Pero ang Diyos ang tunay na tama. At pinagpapasalamat ko po sa loob ng 3 taon ko doon sa abroad ay madaming mga natutunan. Isa na ay ang pagpapahalaga din sa kung anong meron, kung anong nandyan. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon. At yung mga kakulangan ko, kung saan nakukulang, yung mga naiisip kong gawin bago ko umalis, ay mahirap gawin. Wag na ano ka na. Kung sa kuan ay hindi talaga kaya na ikaw ang yung desisyon mo ang masusunod. Lagi mong isasang-ayon kung ito ay kalooban ng Panginoon, no. At biyaya na ang Panginoon sumasagot sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Doon ho natin malalaman kung paano sumagot ang Panginoon sa atin kung ang bagay na ito ay kalooban o hindi. Hindi naman natin masabi, hindi natin alam kung paano bagay ito magiging kalooban sa atin. Yung hinihingi natin, kalooban bagay talaga ito. Hindi natin masasabi on the time. Pero yung habang lumalaan yung panahon, doon tayo sinasagot ng Panginoon. At pinagpapasalamat ko sa Panginoon, pinapanatili niya ako narito, nakabalik ako, na ako ay nakakaharap pa rin sa inyo. Hindi dahil sa akin hindi dahil sa ako'y malakas, wala ako'y bagsak. Ang hirap po na nasa abroad. Ang hirap, ang daming kalaban, ang daming mga bagay na maglalayo sa'yo para sa salita ng Diyos. Pero pinagpapasalamat ko sa Panginoon, meron tayong online streaming, may Biblia ang Panginoon, may salita ang Diyos na iniwan sa atin. Tayo na lang ang tatanungin talaga. Tayo na lang ang tatanungin kung paano tayo magmahal sa Panginoon. At pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung kalungkutan na once na ang kanyang salita ay nagkukulang tayo sa debosyon, nagkukulang tayo sa panalangin, yung kalungkutan binabalik sa atin ng Panginoon. Ang hirap nung baliwalain yung kalungkutan na ibabalik sa iyo kapag ikaw ay nagkulang na sa debosyon, nagkulang ka na sa panalangin dahil nilalamon ka na ng ganitong pambundo, bang bagay. Ang hirap tiisin na yung dagok bagaho ng Holy Spirit sa atin bilang tayo ay mga mananampalataya. At yun po, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon din na sa
pagbabalik ko hong ito, kami ho ay, yun nga, kami ay matutuloy na sa kuan sa magulo. At yun ho, pinagpapasalamat ko sa Panginoon bilang ako ho ay may edad na din naman. Ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon na dumadako na ako sa punto na yon na ako dati hindi na ako dating yung bata na lamang nandito na mayabang gano'n, na puro kalokohan. Hanggang ngayon ho, puro kalokohan pa rin. Baka manibago kayo sa akin eh. Ayun, pinagpapasalamat ko sa Panginoon na ang buhay ay talagang hindi lamang tayo nag-i-stay sa ganito. Talagang ang buhay ay may baitang din. Ganon din ho sa pananampalataya. Hindi tayo pwedeng nandito lang lagi. Ang pananampalataya ho, may baitang din yan. Kaya dapat, kung paano tayo ay gusto sa buhay, ay ma-establish natin yung buhay baitang-baitang by step. Ganon din po sa pananampalataya. Pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na marami siyang tinuro sa akin. Marami siyang mga bagay na ipinakita sa akin para ako ay lumago pa. At pinagpapasalamat ko po talaga na sa dami nangyari ho sa akin doon, ako ay nabagsakan ng bakal sa ulo, kaya ako ay medyo may kalug na ngayon. Hindi yun, may konti lang ang sugat nung time na yon. Tapos ako ho ay nabagsakan din ng bakal sa paa. Ako ay clumsy. Ako yung magaling magtrabaho pero ako yung clumsy. Yung bagang minsan napapapitik na lang bigla. Siguro nasobrahan sa gamot, sa singot ng gamot. Pero lang. Kung ano, yan, may ganun akong tagpo. Kaya minsan ay talaga hindi maiwasan ang magkamali. Pero pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. Yung iniwan ko pong, hindi ko naman matawag na legacy. Basta yung iniwan ko pong patotoo doon sa trabaho ko po, kung paano nila ako gustong ibalik muli doon. Ayun ho, pinagpapasalamat ko. Hindi naman ho dahil sa galing ko, dinala ko lang ho kung paano ang isang Kristiyano ay magtrabaho sa isang kumpanya. Yun lang po ang dinala ko doon. At yun po nakita nila, yun po yung bagay na wala doon sa iba na hindi mga Kristiyano. Yun po yung nakita nila, kaya sabi nila sa akin, ako lang yung tangi na binigyan nila ng ganong offer na ako ay pwedeng bumalik ng ganito, bigyan nila ako ng ganitong visa, kung anong gustong visa ang hilingin ko. Basta possible, bibigay nila. Ayun po, yun ang pinagpapasalamat ko. Hindi naman ako naging sip-sip doon dahil pinakaayaw ko po talaga yung magsip-sip ako sa mga amo. Hindi po. Ang basta ako, trabaho ang trabaho, kung paano kang magtrabaho ang isang Kristiyano sa isang working place. Ganun lang ang ginagawa po. At pinagpapasalamat ko, sinusuklian po yun ng Panginoon. At sa ganung bagay, nakikita ng ating mga amo. Kaya ni Michael, isa din ho yung magaling na trabahador. Kaya kita nyo naman ang kanyang feedback sa kanya doon sa trabaho. At gano'n lang naman ang atin bilang tayo, lalo na sa mga professional, sa mga young people na barang araw magtatrabaho din. Wag ho nating hanapin yung kaunting bagay ipagpapalit natin sa Diyos. Yung Sunday, ipagpapalit mo sa Diyos. Para bagahong hinambing natin ang Diyos sa napakalit na. Mas mahalaga ang trabaho mo kaysa sa Diyos kung kaya mo pagpalit yun. Subukan nyo lang na ipaglaban. Humingi kayo kung hindi kayo bigyan ng rest day na Sunday. Ipaglaban nyo, humingi kayo. Bigay nyo yung, pwede naman kayo umimik. Binigyan kayo ng Diyos ng bibig. Gano'n lang po. Kung gusto ko magkaroon tayo ng stand. Kasi tayo Kristiyano tayo hindi dapat tayo sunod-sunuran lang sa sabihin ng mga taga-mundo. At doon magugulat na lang kayo kung ano ang kayang gawin ng Panginoon. At yun, pinagpapasalamat ko sa Panginoon. At yun, pinagpapasalamat ko din na ang trabaho doon ay meron kami 5 araw, 2 araw na pahinga. Kaya kagaya dito sa Pinas, hindi nakakatuyo ng utak. Gusto ko nakakapahinga ng ayos. At yun may araw ng linggo ng pahinga talaga Yun pinagpapasalamat ko din sa Panginoon. At pinagpapasalamat ko sa Panginoon kung paano niya yung mga likha niya doon. I mean yung gawa niya ng lugar doon sa Japan, napakaganda ng Japan na lugar. At doon ko hinahanga ng Panginoon kung paano siya gumagawa ng mga bagay-bagay, kung paano siya lumikha ang Panginoon. At pinagpapasalamat ko, ang nakakalungkot lang talaga doon is ang mga Hapon talagang close-minded sila pagdating sa Lalo na pagka nagtipon-tipon kami doon, meron na kami ng prayer. Matik doon, pagka merong mga handaan, mga nag-birthday, ganyan, mag-handaan, invite. Hindi mag-start, tatawagin muna ako.
Pastor, pray mo. Pastor, tawag din sa akin doon eh. Ang tawag nga minsan, ang tawag sa akin doon minsan ay impastor. Pagka ako'y gumagawa ng kalokohan, impastor. Yun ang tawag sa akin doon. Yun, laging ako ginagawa doon, taga-pray nila, ganyan. Matik, yung mga hapon, pag may mga hapon kami bisita, lumalabas na talaga yung mga yan. Yung wala silang interes sa ganong mga bagay. Yun ang malungkot sa hapon. Pero natutuwa po ako, napakadami na hong gawain doon. Sa kabaptisan ho, madami doon sa aming lugar, Baptist churches na ang ino-offer nila is Nihongo din na language. Kaya sabi ko, kumikilos ang Panginoon sa mga bagay na hindi natin akalain. Akala natin mahirap. Pero pag Diyos ang gumawa, ay walang imposible. Ayun. Salamat po sa Panginoon. Salamat din po sa pagkakataong ito. Marami akong nadatna sa inyo na nung ako'y umalis, nandito pa. May umalis, may mga nawala, pero alam natin na ang Panginoon ang magbabalik pa rin ng kanyang tuba. Pinagpapasalamat ko po sa bawat isa at sa inyong mga panalangin na ako'y nakabalik ng safe dito sa inyong harapan. At yun po, patuloy ko po hiniling din ang inyong panalangin sa amin hong gaganapin na pag-iisang dibdib po sa akinse. Ay, humingi po ko ng paumanhin kung hindi ko po kayang maisama kayo lahat. Ako yung pagpasensya na talaga hong limited lang ako, hindi ko kaya. Gustuin ko man, hindi ko kaya talaga ako. Kaya ako'y humihingi ng paumanhin. At banda-banda ho dyan, sana ako'y makabawi sa inyo. Ayun lang po, patawad po sa inyo kung hindi ko lahat ay talaga hong madadala doon. Sana yun yung maanawaan ako doon. At yun lamang po, nagpapasalamat po akong sobra po sa Panginoon.